Isang araw, nagbakasyon sa tahanan ni Tia Lani ang pamilya Energado. Ella, hindi ba talaga kayo sasama sa bayan? Hindi na, tatay. Ako na po magluluto ng tanghalian natin. Basta, wag mong kalimutan ang mga bilin ko, ha? Ang kapatid mo. Huwag niyo na po akong alalahanin. Maglalaro lang naman po ako eh. At mag-ingat sa paggamit ng kalan, lalo na ng LPG. Isara ito pagkatapos gamitin. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Pagdating nyo, handa na ang masarap na pananghalian. O siya, sige na nga. Aalis na kami. Ingat po. Paalam, nanay, tatay. Ate, maglalaro lang ako sa labas ha. O sige, huwag ka masyadong lalayo ah. Dito lang ako. Ella, kumusta? Nariyan na po pala kayo, Tia Lani. Kakaalis lang po nila nanay at tatay. Nakasalubong ko nga sila at pupunta nga raw sa palengke. Oh, ano naman ang mga to? Aba, at anong balak lutuin ng aking pamangkin? Magluluto po ako ng espesyal na sinigang na bangus ni Ella. Anong unahin ko? Bubuksan ko tong LPG. Tutulungan na kita, Ella. Handa na ba ang mga sangkap na iluluto mo? Opo. Ayan, tama yan. Dapat ready muna ang lahat bago mo buksan ang LPG at ang kalan. Nakatutulong ito para makatipid sa gas at mas maging ligtas ang pagluluto. At para tuloy-tuloy po ang pagluluto. Tama. At tandaan, ang yellow flame ay isa sa mga palatandaan na marumi na ang burner ng kalan. Tiyaking malinis ito upang lumabas ang blue flame na siyang mas mainit at mas matipid kesa sa yellow flame. Blue flame, mas mainit, mas matipid. Tatandaan ko po yan. Ang LPG o liquefied petroleum gas ay hindi lamang ginagamit sa pagluluto sa kabahayan at restaurant. Ginagamit din ito sa agrikultura, sa iba't ibang industriya at maging sa mga sasakyan na LPG ang nagpapatakbo. Sa Pilipinas, ito ay pinaghalong 60% butane at 40% propane gas. Sa ibang bansa, purong butane o propane lang ang ginagamit nila. Handa na ako magluto! Ay, bakit walang apoy? Naku, ubos na yata ang LPG. Kailangan na nating magpa-deliver. Ako na po ang tatawag, Tia. Salamat, Ella. Nandyan sa telepono ang numero ng authorized LPG outlet na pinagbibilhan ko. Hello? Magpapadeliver po ng LPG. Habang hinihintay ni Ella at Tia Lani ang magdi-deliver ng bagong LPG, ay tinuruan siya ni Tia Lani kung paano mag-ingat sa paggamit nito. Huwag baligtarin, ihiga o pagulungin ng LPG. Panatilihing nakatayo ang LPG at ilagay ito sa open or well-ventilated area. Ilayo ang LPG sa electrical switches o anumang maaaring pagmula ng apoy. Gumamit lang ng LPG-resistant hoses at clamps. Gawing regular ang pag-check ng inyong LPG at hose sa pamamagitan ng tubig na may sabon upang malaman kung ito ay may butas o sira na maaaring pagmula ng leak. Ipahid ito sa hose, sa katawan at sa valve ng tangke. Palitan agad kung may makitang pagbula sa bahagi ng napahiran ng tubig na may sabon. Ang bilin din po lagi ni nanay na laging i-check kung may naaamoy na singaw mula sa LPG. Tama yan. Actually, wala talagang amoy at kulay ang LPG. Ang naaamoy natin na gas leak ay ang ethyl mercaptan. Ito ang sinasama sa LPG para mas madaling madetect o maamoy ito kapag sumingaw. Pero, paano po kung meron yung sumisingaw sa LPG? Ano pong gagawin? May mga hakbang na maaaring gawin pag nangyari yon. Buksan ang mga bintana at pinto para sa ventilation dahil ang leak ng LPG ay may posibilidad na magdeposito mismo sa pinakamababang bahagi ng lugar dahil mas mabigat ang LPG kaysa sa hangin. Huwag patayin o buksan ang electrical switches at appliances at huwag din gamitin ng electrical plugs. Isara ang regulator upang matigil ang paglabas ng gas.
Patayin ang kalan kung ito ay nakabukas at ilabas ang LPG sa maluwag o open na lugar. Tumawag o magpatulong sa authorized dealer o retailer na inyong binilhan. Kung kinakailangan, tumawag sa pinakamalapit na istasyon ng Bureau of Fire Protection. Upang tiyakin ang kapakanan ng mga consumers sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pamantayan sa pagnenegosyo ng LPG, maiwasan ang mga aksidente, at mapanatili ang seguridad ng supply ng LPG sa bansa, ay isinabatas ang LPG Industry Regulation Act o RA 11592. At mahalagang tandaan, huwag matataranta. Magandang umaga! Ito na ang order niyong LPG. Salamat po! Ipapalit na po ba natin sa luma niyong LPG? Sandali lang po. May i-check lang po ako. Tiyakin na ang bibilhing LPG ay nasa maayos na kondisyon at nababasa ang mga nakasulat. Tingnan kung may security seal na nakakabit sa valve at akma sa brand ng tangke. Tiyaking tama ang timbang ng bibilhing LPG. Ginagamit dito ang DOE Required Weighing Scale. Hanapin muna ang tare weight na makikita sa tangke. Ito ang timbang ng tangke kapag wala itong laman. Timbangin ng LPG. Ibawas ang tare weight sa kabuuang timbang ng LPG. Ang sagot ay ang timbang ng laman ng LPG. Ayun! 11 kilograms! Sakto! Check! 11 kilograms kasi ang karaniwang timbang ng mga LPG na ginagamit sa bahay. Sige po, pwede na tong ipalit sa luma naming LPG. Ang husay mo naman. Alam mo kung ano ang mga dapat tignan sa pagbili ng LPG. At syempre, huwag mo rin kalilimutan itong resibo mo. Syempre po, tinuruan kasi ako ng Tia Lani ko. Salamat po! Napalitan na ng bago ang dating LPG ni Naela. Nagsimula na siyang magluto ng kanyang espesyal na sinigang na bangus habang patuloy na nakikipagkwentuhan kay Tia Lani. At sa pagdating ng pamilya ni Ella, naihanda niya na ang espesyal na sinigang na bangus. Uy, mukha ngang masarap ha? Mabuti pa, tikman na natin. Gutom na rin ako eh. Ikinwento ni Ella sa mga magulang at kapatid ang mga nalaman niya kay Tia Lani tungkol sa paggamit ng LPG. Habang masaya nilang pinagsaluhan ang kanyang inihandang pananghalian.